Inilabas siya sa gitna ngang maringal na bulwagan, sa harap ngang daan-daang panauhin, nakasuot ng lumang unipormeng limpiadora. Ibinuhos ngang biyenan niya sa kanyang ulo ang timba ngang maruming tubig mula sa pahuhugas ng sahig. Ang malamig, mabahong tubig ay dumampi sa kanyang buhok, at sumunod ang malalaking asin na ibinuhos sa kanyang ulo. Habang siya ay nangangatal, basa hanggang sa buto, lumapit ang kanyang asawa, yakap-yakap ang isang batang, magandang babae. Inihagis nito sa mukhang basa niyang asawa ang mga dokumentong diborsyo. 10 taon ang iniregalo niya sa lalaking iyon. Gumigising siya ng alas 4 ng umaga para linisin ang mga banyo sa opisina ng kanyang asawa. Tiniis ang pag-alipusta ng biyenan, ngunit walang nakaalam kung sino talaga ang babaeng ito. Nagsisimula na ngayon ang kwento, nangyari sa kanila makalipas ang kalahating buwan. Magandang araw at salamat sa inyong pagbabalik sa Lasa ng Panahon. Bago tayo magsimula, mag-subscribe na po kayo at mag-like. Ito ay isang penthouse ng isang gusaling tumatusok sa langit sa puso ng BGC Bonifacio Global City sa Taguig. Sa loob ng VIP Lounge nito, kasaksagan ng isang handaan para sa ipo ng isang startup. Daan-daang panauhin ang naktatangay ng baso ng tsampan, at sa ilalim ng maringal ng mga parol at chandelier, walang humpay ang tawanan at mga talumpating pagbati, isang eksena ng tagumpay na inggit ng lahat, isang tunay na gabi ng kadakilaan. Ngunit sa sandaling iyon, isang nagayelong katahimikan ang biglang bumuo sa kapaligiran ng handaan. Sa gitna ng panauhing nakadamit ng magarang bestida at Amerikana, pinilit ilabas ang isang babae na nakadamit ng lumang unipormeng limpiadora. Ang babaeng ito ay si Elena Reyes. Siya ay walang iba kundi ang asawaeng pangunahing bidaeng gabing iyon ang matagumpay na CEO ng startup. Ang buhok ni Elena ay gusot-gusot at sa kanyang matuhod ay may itim na batik mula sa kabubuhos ng sahig. Daan-daang pares ng mata ang sabay-sabay na napako sa kanya. May isa na nangiwi. May ilan na nagsimulang bulong-bulungan ng hayagan. Hindi makaangat ng ulo si Elena. Mabilis na kumakabog ang kanyang puso at umalingaw-ngaw sa kanyang matainga. Hindi niya maintindihan kung ano ang nangyayari at kung bakit siya dinala roon. Sa sandaling iyon, isang matinding tinik ang kumalat sa bulwagan mula sa entablado. Limpiadorang palengke, lumayo ka sa buhay ng aking anak. Ito ang kanyang biyenan. Nakasuot ng mamahaling damit at alahas, tumingin ito kay Elena ng pababa, nakangil ang ngipin, ang kanyang mukha ay puno ng pagamak at pagkasuklam, huminto ang paghinga ni Elena. Ang tingin ng biyenan ay parang tumitingin sa isang insekto. Hindi ganyan ang tingin sa isang manugang na kasama sa 10 taon. Hawak ngang biyenan ang isang timba ngang madilim na tubig, makikita ngang sinuman na maruming tubig ito, katatapos lang ng punasan ng basahan. Instingtibo na umatras si Elena, ngunit huli na. Hinalaw ng biyenan ang timba, at ang kasuklam-suklam na tubig ay dumampi sa ulo ni Elena. Ang malamig, maruming tubig ay dumampi sa kanyang buhok, bumaha sa kanyang mukha, lig, at pumasok sa ilalim ng kanyang uniforme. Hindi makahinga si Elena. Ang amoy na tumama sa kanyang ilong ay pumuno sa buong katawan niya, at ang tawanan ng mga panauhin ay tila nakpalabas ng kanyang eardrums. Sino ang nag-abot ng telepono at nagsimulang makvideo? Nanginig ang mapaa ni Elena, ngunit hindi doon natigil ang kalupitan ng biyenan. Inilabas nito mula sa kanyang bulsa ang isang bag ng malalaking asin at ibinaksak ito sa basang ulo ni Elena. Ang mga kristal nga asin ay pumasok sa kanyang mga mata at isang nakakasunog na sakit ang kumalat sa buong mukha niya. Sa unang pagkakataon, nais ni Elena na umiyak ng malakas, ngunit nagpigil siya. Ayaw niyang umiyak sa harap ng mga taong iyon. Sa sandaling iyon, mula sa karamihan ng mga panauhin ay narinig ang palakpakan. Nang itaas ni Elena ang kanyang ulo, huminto ang kanyang puso, paparating ang kanyang asawa ngunit hindi siya nag-isa. Hawak braso siya ngang isang batang, kaakit-akit na babae, mapulang-pula ang labi, suot ang isang humahalina at mapulang bestida, at may mapagtagumpay na ngiti na nakatutok kay Elena. Kaagad na nakilala ni Elena siya.
Ito ang sekretarya mula sa kumpanyang kanyang asawa. Tumigil ang asawa sa harap ni Elena. Sinulyapan nito ang kanyang asawa basa at nakikita ang kahirapan niya at malamig na ngumisi. Wala ni isang patak ng pagsisisi o awa sa kanyang mga mata. Hindi ito ang tingin ng isang taong 10 taon na kasama ang kanyang asawa. Ito ang tingin ng isang tao sa basura sa bangketa. Kumukuha ng isang bagay mula sa loop ng bulsa ng kanyang Amerikana ang asawa. Isang fola na may na dokumento. Nanginig ang puso ni Elena habang tinitingnan ang nga papel. Kapansin-pansin ang mga salitang nakasulat sa itaas, kasunduan sa pagpapawalang bisang kasal. Sa sandaling iyon, lumabo ang lahat para kay Elena. Walang awang inihagis ng asawa ang mga dokumento sa kanyang basang mukha. Ang mapapel ay tumama sa kanyang pisngi at naksabok sa sahig. Lumuhod si Elena. Tinaklop niya ang kanyang mukha ng kanyang makamay, ngunit sa pagitan ng kanyang mga daliri ay dumulas ang mainit na luha. Hindi na makilala kung alin ang maruming tubig at alin ang mga luha. Sa harap ng daan-daang panauhin, niurakan si Elena. Ang tawanan, bulong-bulungan, at mga tunog ng shooter ng mga kamera ay nakapaligid sa kanya. Maligayang krus-krus ang mga braso ng biyenan sa kanyang dibdib, at ang asawa, yakap ang kanyang minamahal, ay lumayo parang hindi na kailanman nag-exist si Elena. Sa mga dokumentong nakalatag sa sahig ay tumutulo ang maruming tubig. Pinulot ni Elena ang maito ng ninginik na kamay. Sa mga naduming papel, nakita niya ang kanyang pangalan at katabi nito ay nakalagay na ang maayos na pirma ng asawa. Hindi ito kasunduan, ito ay ultimatum, isang panik na hatol ng kamatayan. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang ulo, tumingin sa likod ng gabasang buhok. Nakita niya ang lumalayong likod ng kanyang asawa at katabi nito ang ngumingiting mukha ng minamahal na babae. Ang biyenan ay naktatangay pa rin ng basong champagne, ngumingiting mapagtagumpay. Sa sandaling iyon, nagbago ang tingin ni Elena. May isang bagay na malamig na kumislap sa kanyang maluyang mata. Sa likod ng kahihiyan at paggawalang pag-asa, lumitaw ang isang ganap na naibang damdamin. Ngunit ito ang kawili-wiling bahagi. Walang isa sa mga taong naroroon sa bulwagan ang nakaalam kung sino talaga ang babaeng ito na nakaluhod sa sahig at na ang malupit na gabing ito ay magiging pinakamalaking pagkakamali sa kanilang buhay. Sa gabing iyon, hindi nakauwi si Elena, maging hindi siya makakauwi. Sa parehong basang unipormeng limpyadora, nakatayo siya sa tulay na may tanaw sa Ilog Pasig. Niyuktong malamig na hangin gabi ang kanyang basang buhok, at sa kanyang ilong ay namamalagi pa rin ang amoy ng asin. Sa ibaba ay tahimik na dumadaloy ang madilim na tubig ng ilog. Si Elena, nakahawak sa riles, matagal na tumingin sa tubig. Sa isip niya ay walang tigil na umulit ang mapangyayari sa handaan. Ang mapahamak na tingin ng biyenan, ang sandali ng ang maruming tubig ay bumaksak sa kanyang ulo, ang ngumingiting mukha ng asawa na yakapin ang kanyang minamahal na babae, ang nga dokumentong inihagis sa kanyang mukha. Ang lahat ng eksenang ito ay malinaw na pumasok sa kanyang alaala at sa dibdib niya ay parang pinuputol ng kutsilyo. 10 taon, ibinigay niya ang buo niyang 10 taon. Gumigising ng alas 4 ng umaga, nahuhugas ng inidoro sa opisina ng asawa gamit ang kanyang nakamay, tahimik na tinitanggap ang kabastusan ng biyenan na tinatawag siyang tao lang ng mahirap at nagpapalingon. Tiniis na parang hindi napapansin ng asawa ang kanyang inihanda para sa almusal at lalabas na lang ng bahay. Hindi man isang beses nagreklamo si Elena. Para sa lahat ng pagtutuos na ito, mayroon siyang dahilan. Mahigpit na kumapit si Elena sa riles at mapaitim na ngumisi. Lahat ito ay kanyang sariling pagpili. Walang nagpuwersang gumawa ng ganun sa kanya. Nais ni Elena na makita mismo kung may tao sa mundong ito na tunay na makakamahal sa kanya, hindi para sa pera, kundi para sa kanyang kaluluwa, hindi para sa kanyang pinakmulan, kundi para sa kanyang ugali. Kaya naman, itinago niya ang lahat at nagpakita sa lalaking iyon sa pinakakawawa niyang anyo. Ulila, walang edukasyon, walang piso, hindi bata at walang anyo, isang limpyadora sa isang gusaling opisina. Ganun ang bagong larawan na pinili ni Elena.
Kung may lalaking tunay na mamahalin ako kahit ganito ako, siya na ang tama. Maingat na nahanda si Elena. Ganap niyang binura ang lahat ng kanyang bakas sa mundo. Ang kanyang lugar ay pinunan ng mga pinakakatiwalaang tao at ang pangalang Elena ay nawala sa lahat ng lugar. Nagsuot ng lumang unipormeng trabaho, nag-apply siya bilang limpyadora sa isang gusaling opisina. Doon niya nakilala ang lalaki na kalaunan ay magiging kanyang asawa. Noon, siya ay isang ambisyosong binata na nagpapatakbo ng maliit na startup. Magandang hitsura, matabil ang dila. At, higit sa lahat, mabuti siya kay Elena. Una siyang nag-alok ng kape sa limpyadora si Elena, at sa magabi na nagtatrabaho siyang maaga, may mainit na salita siya para sa kanya. Unti-unting nagsimulang matunaw ang puso ni Elena. Baka iba ang taong ito. Napakabuti niya sa akin kahit alam niyang limpyadora lang ako, walang pera. Baka siya na ang hinahanap ko. Sa huli, nagpakasal si Elena sa kanya sa parehong katayuan bilang limpyadora. Mula pa nung simula, hindi gustong biyenan si Elena, ngunit naisip ni Elena na hindi ito mahalaga. Naniniwala siya na sa pagtagal ng panahon, maapresyan ng biyenan ang kanyang katapatan, na kung siya ay magsusumikap at magdedikasyon sa pamilya, isang araw ay tatanggapin siya. Ganun ang 10 taon na lumipas, at nakita na ninyo kung gaano katsankukli na pinagtalunan ang pananampalatayang ito. Ngunit marahil ay may katanungan kayo, bakit nagtiyaga si Elena ng 10 buong taon? Mayroon siyang kakayahang wakasan ang pagsubok na ito at umalis anumang oras. Bakit niya tiniis ang mga kakilakilabot na pagpapahirap hanggang sa katapusan? At ang asawa ba ay nagsinungaling mula pa sa simula? Para hanapin ang mga sagot, kailangan nating tingnan ang kanilang pang-araw-araw na buhay pagkatapos ng kasal. Pagkatapos ng kasal, nagsisimula ang araw ni Elena ng alas 4 ng umaga. Bago pa sumikat ang araw, habang natutulog pa ang buong mundo, tahimik na bumabangon si Elena sa kama at nagbibihis ng lumang, maluwag na unipormeng limpyadora, kahit ang kanyang pahinga ay pinanatiling tahimik para hindi magising ang nag-isnoryong asawa na nasa tabi niya. Lumabas sa kusina, ang unang ginawa ni Elena ay magluto para sa asawa. Sariwang giniling na lugaw, tinapay na may palaman, paborito niyang pandesal na may prito. Para makain ng masipag na asawa ang mainit na agahan pagkagising, inihahanda ni Elena ang mesa ng may pagmamahal tuwing umaga. Pagkatapos, tinatakpan niya ang pagkain ng plastik at tahimik na lumalabas ng bahay. Malamig ang hangin bago sumikat ang araw. Kahit Marso na, nagyayelo pa rin ang dulo nga daliri niya. Naglalagay si Elena ng matitigas na guwanteng goma at itutulak ang karo ng kanyang makagamitan sa paglilinis. Naglalakad patungo sa gusaling kung saan naroon ang opisina ng kanyang asawa. Ang gusaling opisina na may nakapatay na ilaw. Ang anino ni Elena na nag-isang lumalakad sa walang taong koridor ay mukhang nag-isang malungkot. Ang bahagi ni Elena. Ang banyo sa palapag kung saan matatagpuan ang kumpanya ng kanyang asawa. Lumuluhod siya sa harap ng inidoro. Hawak ang kamay sa guwanteng goma ang brush, maingat niyang kinukuskos ang bawat sulok. Ang dilaw na tala ay natanggal, at isang maanghang na amoy ng kemikal ang tumama sa ilong, ngunit kahit kumonot si Elena, tahimik at masusing ginagawa niya ang kanyang trabaho. Mahigit 2 oras na hinugas niya ang sahig ng banyo, pinunas ang masalamin at inalis ang basura. Sa katapusan ng trabaho, masakit ang kanyang likod at mahapdi ang mga tuhod. Ngunit si Elena, tumingin sa makintab na lababo sa salamin, bahagyang ngumiti, ang pag-isip na darating ang asawa sa trabaho at gagamitin ang malinis na banyong ito ay pumuno sa kanyang kasiyahan. Ganon ang pang-araw-araw na buhay ni Elena. Gumising ng alas 4 ng umaga, magluto ng almusal, linisin ang mga banyo sa opisina ng asawa, pumunta sa ibang gusali para hugasan ang mga koridor at hagdan, at sa gabi na lang makakauwi. Isang mahirap at simpleng buhay na hindi may hambing sa kanyang maluho noong nakaraan. Nang araw na iyon, na naunahing basan ng pawis, umuwi si Elena. Pagbukas ng pinto,
isang nakakaengganyo at mabangong amoy ng nilutong karne ang tumama sa kanyang ilong. Pumasok siya sa sala at nanatili siya sa pagkamanghasa na kita. Nakaupo ang biyenan sa mesa, nagpipritong ribeye steak ang red meat na nagbubula sa kawali, at sa tabi nito ay isang boteng mamahaling alak. Lahat ito ay binili ni Elena ilang araw na ang nakaraan mula sa kanyang suweldo. Nagipit ng tinga ng karne ang biyenan gamit ang tinidor at inilagay sa bibig. Dahan-dahang ngumuya at ipikit ang mata, nagpakita ng kasiyahan sa mukha. Ngunit nang makita niya si Elena, ang kanyang mukha ay kaagad na naging malamig. Saan galing ang mura at mabahong amoy ng kemikal? Sabi ng biyenan, kunot ang ilong. Ang ekspresyon ng kanyang mukha ay parang nakakita ng ipis. Walang malay na naamoy ni Elena ang kanyang damit halo ng panglinis at pawis. Manatural iyon pagkatapos ng buong araw na paglilinis. Kung papasok ka, maligo muna. Nasisira ang aking gana sa pagkain, bantang biyenan at muling nakatuon sa karne. Hindi man niya inaalok si Elena kahit isang subo. Kahit ang karne ay binili ngang pawis ni Elena para sa biyenan, ang manugang ay isa lamang mabahong limpiadora. Imbes na sumagot, tahimik na pumunta si Elena sa banyo. Nakatayo sa ilalim ng mainit na tubig, ipinaanot niya ang pagod ng araw. Tumingin siya sa kanyang refleksyon sa salamin, matigas na mga kamay, mga bita na kuko, at mga pagod na mata. Gaano na siya nagbago kumpara noong 10 taon na ang nakaraan, ngunit okay lang paulit-ulit na sinasabi sa sarili ni Elena. Ito ay pagsubok, hindi pa panahon para sumuko. Tinahimikan niya ang sarili na ganon ang ugaling ang biyanan dahil hindi. Ito alam ang kanyang pinagmulan at ang asawa tiyak na iba siya. Ngunit ang katotohanan ay hindi tumugma sa inaasahan ni Elena. Kinabukasan, gumising si Elena gayan dati sa madaling araw at may pagmamahal na naghanda ng almusal. Mainit na lugaw, sariwang gawang tsaa, mga paboritong tinapay ng asawa, at naghintay siya na magising ito. Lumipas ang halos isang oras. Lumabas ang asawa mula sa silid tulugan, ngunit ang kanyang tingin ay sulyap lang sa inihanda mesa. Pumunta siya sa salamin, inaayos ang buhok, kinuha mula sa drawer ang mamahaling pabango at inapat sa lig at pulso. Ang matamis at mahal na halimuyak ay pumuno sa sala. Mahal, kumain ka muna bago umalis, maingat na sinabi ni Elena. Suminghap ang asawa sa oras, nagbuntong hininga at sinabi, wala akong panahon. Mahalaga ang pulong ngayon. Sabay na binuksan ang pinto at umalis. Hindi man niya tinignan ang almusal. Matagal na nakatayo si Elena, tumingin sa umuusok na lugaw. Dahan-dahang namuo sa ibabaw nito ang taba. Ganun ang nangyayari, hindi isa-isa o dalawa-dalawa. Halos hindi kailanman kumakain ng almusal ang asawa na inihanda ni Elena. Sa halip bumabalik ng hating gabi, binubuksan ang pinto na natitisod, umaangas ng alak. Kapag tinanong ni Elena kung nasaan siya, isa lang ang sagot. Business meeting, representation. Sa negosyo, ganun talaga. Pagkasabi nun, bumabagsak ang asawa sa kama at nakatulog. Naamoy ni Elena sa bulak ng kanyang Amerikana ang amoy ng pabangong hindi niya kilala, halos sa amoy ng mamahaling pabangong lalaki. Naintindihan niya na ito ay amoy mula sa elite na club o restaurant. Samantala, kinukuhang biyenan ang malaking bahaging suweldo ni Elena sa ilalim ngang pakukunwari ngang gastos sa bahay. Ang gunitang parang ito ay panggunahing ginagastos sa mga branded na bag, delicacy at pamimili sa Greenbelt at Power Plant Mall. Para naman kay Elena, malamig na tingin at manggasumbat lang ang natanggap niya. Sino ka para doon, limpiadora ka lang, ang paboritong pahayag ng biyenan. Kahit anong sabihin o gawin ni Elena, sa pagama lang siya nasasagot. Ngunit naktiis si Elena, nagpigil siyang ngipin at paulit-ulit na naktiis. Hindi pa panahon, hindi pa tapos ang pagsubok, sinasabi niya sa sarili tuwing gabi. Marahil ay mahirap ang negosyo ang asawa ngayon, at kapag nagtagumpay na siya, magbabago ang lahat. Kung gayon, maapresyan na ang kanyang katapatan. Kailangan lang magtiyaga ng kaunti pa, maghintayng kaunti pa, at magiging masaya siya. Nanloloko si Elena sa sarili, nakatira ng isa-isang araw.
Ngunit ang araw na ganap na babagsak ang pananampalatayang iyon ay malapit na at nagsimula ito sa isang tawag ng asawa. Sa gabing iyon, nagring ang telepono ni Elena, 2:00 ng madaling araw. Sa screen ay lumabas ang pangalan ng asawa. Anong nangyari sa ganitong oras? Nag-alala si Elena at sinagot ang tawag. Mula sa receiver ay narinig ang umiyak na tinig ng asawa. Hindi ito ang kanyang karaniwang matiwasay at mapagmalaking tono. Parang bumaksak ang mundo niya. Nanginginig ang boses niya. Sinabi, "Mahal, nandito ako sa tulay, hindi na kaya." Bumaksak ang puso ni Elena. Nanginig ang telepono sa kanyang kamay. Sa tulay. Ano ang ibig sabihin nun? Anong sinasabi mo? Nasaan ka? Saan? Saan? Desperadong tanong ni Elena. Ang sagot ng asawa ay nalulunod sa pag-iyak. Sa sarili niyang suot, lumabas si Elenang bahay. Sumakayng taksi, nagmamadaling pumunta sa ilog. Ang mailawng gabi ng Maynila ay dumaraan sa labas ng bintana. Sa isipan naman ni Elena ay punong pinakamasamang kaisipan. Nang makarating sa tulay, nakita ni Elena ang asawa na nakatayo malapit sa riles. Gusot ang kanyang polo, maluwak ang kurbata, at sa kanyang mukha ay may bakas ng luha. Hinto ang pahinga ni Elena. Sa 10 taon ng pagsasama, unang pagkakataon niya itong makitang umiiyak. Mahal, tumakbo si Elena at hinawakan ang kamay ng asawa. Walang lakas na lumingon ito. Punong pagkawalang pag-asa ang kanyang nga mata, o gayon ang tingin ni Elena. Tapos na lahat. Tapos na, wala itong lakas na nagbuntong hininga. Ikinuwento nito na ang kumpanya ay malapit ng malugo sa unang beses. Ang mga inaasahang puhunan ay sa huling sandali ay nalaglag. Nanghiram ito sa loan shark, ngunit naubos din ang pera. Dumating ang mga ito sa opisina, nagwasak, at bukas ay kailangang isara ang kumpanya. Sinubukan kong harapin ng mag-isa, hindi kita sinabihan, ngunit ngayon, walang paraan na. Ibinaba ng asawa ang ulo, nabaksak ang ngabalikat, nanginig ang boses. Si Elena, tumingin sa kanya. Nararamdaman ang pagputok ng puso niya. Nagtitiis pala itong ganito, at wala siyang alam. Kaya ko lang nagpatuloy ay dahil sa iyo. Kung hindi ka, matagal na akong tumalon doon. Mahigpit na hinawakan ng asawa ang kamay ni Elena. Naabot niyang malamig. Sa sandaling iyon, tila maagaw na ang luha ni Elena. Gayon pala, mahal din pala niya ako. Hindi lang ipinakikita kung gaano siya nahihirapan at dinala ang lahat sa kanyang mabalikat, naisip niya. Nang gabing iyon, mahirap na kumbinsihin ni Elena ang asawa na umuwi. Bumaksak ito sa sofa sa sala at nakatulog, at si Elena ay naglamay sa tabi, nailubog sa pag-isip. Sa labas ng bintana ay nag-ambang umaga. Sa isip ni Elena ay nagbabatuhan ang dalawang tinig. Isang nagsabi, pagsubok ito, kailangang magpasya ng malamig. Ngunit ang isa ay sumiga, paano kung mamatay siya, kailangang iligtas. Sa huli, nagpasya si Elena. Masyado nang mahalaga ang pagsubok na ito. Ang pangunahing bagay ngayon ay iligtas ang taong ito. Tahimik na bumangon si Elena at pumunta sa silid tulugan. Kinuha niya ang teleponong matagal na niyang hindi ginagamit. Ang teleponong nakokonekta sa kanya sa ibang, nakatagong buhay. Tinawagan ni Elena ang isang numero. Hindi pa nakatapos ng 2 tunok. Sumagot na, maririnig ang magalang at matiyak na tinig. Nakikinig. Nagbigay ngang maikling utos si Elena. Maghandang investment contract mula sa Swiss Venture Fund. Ang layunin ng pamumuhunan ay ang kumpanya ng kanyang asawa. Halaga, 300 milyong piso. Pangalan ng investor, Jane Parker. Siyempre, ito ay isa sa mga pangalan ni Elena, isa sa kanyang nakatagong alter ego na walang nakaalam. Ang pra ay dapat na pumunta sa loob ng 3 araw. Ipapadala ko ang makondisyon ng hiwalay, sinabi ni Elena at ibinaba ang telepono. Mula sa sala ay maririnig pa rin ang hilik ng asawa. Tumingin si Elena sa kanya, nakahiga sa sofa. Baka wala siyang ideya na ang anghel na investor na kasisalba lang sa kanyang kumpanya
ay ang parehong asawa na limpyadora na tuwing umaga ay nahuhugas ng mainidoro sa kanyang opisina. Mapaitim na ngumisi si Elena, 300 milyong piso ang hindi malaking pera para sa kanya, ngunit hindi ito basta pamumuhunan lamang, ito ay ang huling pagsubok ni Elena. Nais niyang maniwala na iligtas ng pera ang asawa, at pagdadaos ng krisis na ito ng magkasama, magbabago ito. 3 araw ang lumipas, pumasok sa account ng kumpanya ng asawa ang 300 milyong piso. Nagagalak ang asawa, sumisiga, anong nangyari, himala ito. Nasasabik siya na nakita ng isang hindi kilalang Swiss fund ang kanyang potensyal na tinulungan siya mismo ng langit. Umurong ang mga loan shark, muling huminga ang kumpanya. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, malambing ang asawa kay Elena. Salamat sa pananatili sa aking tabi sa mahirap na oras. Sa mga salitang iyon, nagpainit ang puso ni Elena. Parang nakita na niya ang tunay na kaluluwang lalaki, tila ang 10 taon na pagsubok sa pagpapatunay na pagkatao ay papatapos na. Ayan, ngayon magiging maayos na ang lahat, naisip ni Elena, hawak-hawak ang kamay ng asawa. Ngunit hindi alam ni Elena na ang 300 milyong piso na ibinigay niya bilang lifebuoy sa hinaharap ay magiging isang kamatayan na lubid na magtatanggal ng hininga sa kanyang asawa, at ang kamay na humipit sa lubid na iyon ay ang kanyang sarili. Lumipas ang krisis at tunay na nagbago ang asawa, ngunit ganap na kabaliktaran ng inaasahan ni Elena. Pagkakuhang 300 milyong piso, naging ganap na ibang tao siya. Ang lalaking umiyak sa tulay ay nawala ng walang bakas, at sa kanyang lugar ay lumabas ang isang halimaw na puno ng kayabangan. Sa pakpak ng 300 milyong puhunan, ang kumpanya ng asawa ay nagsimulang mabilis na lumago. Dumobla ang bilang ng empleyado. Lumipat ang opisina sa mas maluwag na espasyo. Sa business card ng asawa ngayon ay makintab ang posisyon na CEO, at palagi sa kanyang bibig ang salitang IPO. At nang nalasing sa tagumpay, ganap siyang nakalaya mula sa tanikala. Ang simulang ang pagbabago ay siya isang batang, mapino at sekretarya, nagtapos mula sa prestihiyosong universidad na inupahan dahil sa pagpapalaki ng kumpanya. Isang babae na may ambisyosong tingin at kaakit-akit na hitsura na kumukuha ng tingin ng lalaki. Sa una, naisip ni Elena na ito ay limpyadora lang, ngunit sa paglipas ng panahon ay nagsimulang lumabas ang mga kakaibang bagay. Mas humahapon na ang asawa ng umuwi, mas madalas ang business trip, at sa mga katapusan ng linggo, mas madalas na umaalis ito ngang bahay sa pagkukunwari ng kagyat na trabaho, at mula sa kanyang Amerikana ay nagsimulang lumabas ang matamis na amoy ng pabangong hindi niya dati nararamdaman. Sinubukan ni Elena na hindi mapansin, hindi maari, dahil sa trabaho, nanloloko siya sa sarili, ngunit hindi na siya pinahintulutang pumikit ng katotohanan. Isang gabi, nang bumalik si Elena sa bahay, mula sa sala ay narinig ang tawanan, tinik ng biyenan, at isa pang hindi kilalang babaeng tinik. Maingat na pumasok si Elena sa sala at natulala sa nakita. Nakaupo sa sofa ang biyenan, katabi nito ang parehong sekretarya mula sa kumpanya ng asawa. Nakipag-usap sila ng paluwag-luwag, parang matagal ng magkaibigan. Sa mesa ay nakagambala ang mga supot mula sa mga mamahaling butik sa Ayala Mall, at sa pulso ng sekretarya ay kumikislap ang bagong relo. "Oh, narito na ang aming manugang," may sarkasmo ang biyenan nang makita si Elena, ngunit ang kanyang tingin ay nanatiling malamig. Sa kabilang banda, sa kanyang mamata na nakatutok sa sekretarya ay nakikita ang init. "Katrina, ang babaeng ito ay naglilinis sa amin. Huwag kang mag-alala." Ganun ang pagpapakilalang biyenan sa sekretarya sa kanya. Naglilinis. Hindi ganoon ang sasabihin sa manugang na 10 taon na kasama. Sinulyapan ng sekretarya si Elena mula ulo hanggang paa at nagpaingos. Pagkatapos, nagsimula siyang magyabang sa biyenan ng bagong branded na bag. Nakatayo si Elena sa lugar, hindi makapagsalita. Ang kanyang tingin ay nahulog sa resibo na nasa mesa. Nang makita ang halaga, malawak na bumukas ang mata ni Elena, 1 milyong piso.
at ang card na ginamit para sa pagbabayad, isang VIP card na nasa pangalan ni Elena. Ang parehong card na kinuhang biyenan sa ilalim ng pagkukunwari ng gastos sa bahay. Sa pera ni Elena, bumibili siyang mahal na bagay para sa minamahal ng anak niya. Sa pera na kinita ni Elena sa pahuhugas ng mainidoro tuwing umaga. Hindi makatulog si Elena ng gabing iyon. Kaguluhan ang isipan. Tunay ba itong pagtataksil? Wala pang katiyakan. Kaya kinabukasan, pumunta si Elena sa opisina ng asawa. Nagdala siyang tanghalian nito. Maktiwala pa sako ng isang huling beses, nangako siya sa sarili. Nang dumating sa opisina, nadaan si Elena sa reception at pumunta sa kuwartong direktor. Habang papalapit sa pintuan, narinig niya ang kakaibang ingay mula sa loob. Tawanan at isang uring ang pagkabog. Nanginig ang puso niya. Maingat na binuksan ni Elena ang pinto at sa sandaling iyon, gumuho ang kanyang mundo. Ang asawa at ang sekretarya ay nagihiga sa sofa sa loob ng opisina. Ang blusang sekretarya ay kalahating nakabukas at ang kamay ng asawa ay nakabalot sa kanyang bewang. Sila ay nagtawanan at nag-usap, hindi napansin na binuksan ni Elena ang pinto. Nahulog ang lunchbox mula sa mga kamay ni Elena. Ang malakas na tunog ay kumalat sa opisina. Sa gayon lang napansin ng asawa at sekretarya na lumingon. Ngunit sa sorpresa ni Elena, ang ekspresyon ng asawa ay hindi hiya, kundi inis. Anong mayroon? Sino ang nagpahintulot sa pagpasok? Sinabi nito. Tumayo mula sa sofa. Walang paumanhin, walang pagpapaliwanag. Sa kabaliktaran, nagalit ito sa Elena dahil pumasok siya. Mahal, anong ginagawa mo? Nanginig ang boses ng tanong ni Elena. Habang ikinabit ang shirt, nagpaingos ang asawa. Anong ginagawa ko? Para sa iyo ba ang ginagawa ng direktor sa kanyang opisina? Ganap na nagbago ang tono ng asawa. Kahit yung bihirang kalambing na ipinakikita nito ay wala nang natitira, ito ay puro pagamak. Paano mo magagawa ito sa akin? Sumubukan pa man akong ganito. Hindi natapos ni Elena ang kanyang sinasabi. May naipit sa lalamunan. Pagkatapos, lumapit ang asawa kay Elena at marahas na hinawakan ang braso niya. Limyadora, sino ang nagpahintulot sa iyo sa opisinang direktor? Sigaw nito at itinulak si Elena sa koridor. Nawala si Elena ng balansa at bumagsak sa sahig. May mga gasgas sa mga tuhod. Lumabalabas ang dugo sa palad. Huwag na kitang makita rito. Ayokong makita ang iyong mukha. Inihagis nito ang boses at isinara ang pinto. Nag-isa si Elena sa koridor. Matagal siyang nanatiling hindi makakilos. Nakahiga sa sahig. Dumaloy ang luha, nanginig ang buong katawan. Ganun pala talaga siya. Sa huli ay naintindihan niya. At ang mga luha sa tulay, at ang mga salitang pasasalamat lahat ay kasinungalingan. Para sa lalaking ito, mula pa sa simula, wala siyang kahulugan isang maginhawang tangalang, isang limpyadorang nagdadalang pera. Nakahiga sa sahig sa koridor, tumingin si Elena sa pinalamig na tanghalian. Inihanda niya ito ng may pagmamahal, bumangon bago sumikat ang araw. Ngayon ay nakakalat na sa sahig at tinapaktapak tulad ng kanyang puso. Ngunit kahit sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Elena ang tunay na pagtataksil na laking ito at na ang nakakakilig na katotohanan ay malapit ng malantad. Kahit na naging saksi sa pagtataksil, hindi umalis si Elena ng bahay. O sa katunayan, hindi siya makakaalis. Masyadong sayang ang 10 taon na ibinigay niya at sa kaibuturan ng kanyang puso ay may naghihintay pa rin. Hindi niya kayang ganap na talikuran ang pag-isip na, marahil, ito ay isang maling pagkakaunawa. Ngunit hindi nagpabaya ang biyenan kay Elena. Mula kinabukasan ng araw na nakita ni Elena ang asawa kasama ang kanyang minamahal, mas malupit na naging ang mga pag-atake nito. Pinagagawa nito si Elena ng pinakamaruming trabaho, parang may kasalanan siya. Ganun din ang nangyari ng gabing iyon. Hating gabi na, tinawag ng biyenan si Elena. Matagal nang hindi nalilinis ang shed sa probinsya. Ngayong gabi, linisin mo ang lahat doon. Ang tono ng biyenan ay utos.
Ang shed sa probinsya isang lumang, gumagapang na istruktura sa bahay nga magulang biyenan, isang pinabayaang lugar na puno nga alikabok at gagamba, at ito ay kailangang linisin sa gabi. Nangagat ng labi si Elena, ngunit tumango, dumating siya sa probinsya ng halos hating gabi. Nang buksan ang pintong shed, isang amoy nga alikabok at lungkot ang sumalubong. Humingha si Elena at naksimulang maklinis. Inilipat niya ang madusti na kahon, winalis ang sahig, inayos ang mabasura sa sulok, at pagkatapos, habang inililipat ang isang lumang aparador, ang kanyang kamay ay nakatakpo ngang isang bagay. Sa likod ng aparador ay may nakatagong maliit na bag. Isang itim na katat na bag na mukhang mahal. Nagpakitang pagtataka si Elena, saan nanggaling ito? Binuksan niya ang bag at, nang makita ang nilalaman, naramdaman niyang huminto ang kanyang puso. Sa loob ay isang cellphone. Hindi ang cellphone ng asawa, iba ang numero nito, at sa tabi nito ay isang makapal na accounting book, isang libro sa katat na pambalot, mukhang napakalumang. Nanginik ang mga kamay ni Elena. Ipinahiwatig ng instinct niya na may mali. Nanginig ang kamay, naon niya ang telepono. Walang password. Sa sandaling nagliwanag ang screen, nagsabog ang mga notification mula sa messenger. Lahat ng mga mensahe ay mula kay Katrina, ang parehong sekretarya, ang minamahal na babay na asawa. Nananalaytay ang puso, nagsimulang basahin ni Elena ang mga mensahe. Mahal, ang bagong tsondo ay grabe. Tanawin ngang ilok wow. Sa ganyang tsondo, kasal na tayo ano? Iwan mo na yang limpiadora at magsimula tayong mabuhay ng magkasama. Ang nanay mo ay naalif sa akin. Sinabi niya na parang tunay siyang manugang. Dumilim ang paningin ni Elena. Nanginig ang mga daliri niya, kaya malapit na niyang mabitawan ang telepono. Bagong tsondo. Iwanan ang limpiadora. Tunay na manugang. Ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Pinatigas ni Elena ang kanyang sarili at binuksan ang libro. Mula sa unang pahina ay puno na ito nga numero. Nagbasa si Elena ng linya sa linya at sa kalagitnaan ay natigatig ang kanyang pahinga. Sa 300 milyong puhunan mula sa Swiss Fund, 1,2 milyong piso na inilipat. Bilhin ang condominium unit sa 1 BGC. Pangalan ng may-ari, Katrina Fe. Petsa. 2 linggo lamang pagkatapos matanggap ang puhunan. Sa isip ni Elena ay isang bagay ang bumaksak ng malakas. 300 milyong piso ang pera na ibinuhos niya para iligtas ang asawa. Mula doon, 1,2 milyong piso ang inilabas nito at binili sa pangalan ng minamahal na babae ang isang tsondo. Isang napakalaking halaga, hindi may hambing sa mga sentimo na kinita ni Elena sa pahuhugas ng mga inidoro. Ganap itong ibinigay sa minamahal. Lumipat ng pahina si Elena. May isa pang bagay. Ilang pahina na nakakapit sa paperclip. Kinuha ni Elena ang mga ito. Pagbabasa ng pamagat, malawa na bumukas ang kanyang mga mata. Plano para sa sapilitang hospitalisasyon ng asawa sa psychiatric hospital. Bawat salita ay pumapasok sa utak. Nagbasa si Elena nang may kawalan paniniwala. Ang nilalaman ay ang sumusunod. Ipahayag na ang asawa na si Elena ay may matinding delusional disorder at sapilitang ay hospitalized siya. Tagal ng hospitalisasyon hindi bababa sa 6 na buwan, kung saan makukumpleto ang proseso ng diborsyo. Ipahayag na dahil sa sakit isip ng asawa, wala itong karapatang maghating ari-arian at alimony at sa ganitong paraan ay itatapon ito ng walang piso. Sa ilalim ng dokumento ay ang pirma ng asawa at ng biyenan at katabi nito sa kolum na kasabwat ay ang pangalang Katrina. Ang petsa 1 linggo lamang ang nakalipas. Mabilis na nanginig ang makamay ni Elena. Hawak ang libro at telepono, lumakpak siya sa sahig. Ang malamig na sahig ng shed ay kumakain sa kanya hanggang sa buto, ngunit hindi nararamdaman ni Elena ito. Sa isipan ay ganap na katahimikan, ngunit ngayon ay naisama na ang lahat ng piraso ng puzzle. Bakit biglang tinatratong biyenan ang minamahal bilang susunod na manugang? Bakit ang asawa nang hindi itago
ay nagtataksil at kumilos ng ganon ang kapalaran. Bakit sila mas lalo pang nagmalupit kay Elena? Lahat ito ay isang plano. Gawin siyang baliw, ikulong sa mental hospital at itapon ng walang pera. Dahan-dahang itinaas ni Elena ang kanyang ulo. Ang maputlang bombilya sa shed ay nagliwanag ng kanyang mukha. Dumulas ang luha sa kanyang pisngi, ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. 10 taon ay gumising siya bago sumikat ang araw at nagugas ng mga inidoro, tiniis ang lahat ng pagpapahirap at iniligtas ang taong ito sa pagbibigay ng 100 milyong piso. At anong natanggap niya kapalit? Pagnanakaw, pagtataksil, at isang plano para ipasok siya sa mental hospital. Ganap na pagtataksil ng hayop na hindi man itinuturing siyang tao. Ang huling iskintilya ang init sa mga mata ni Elena ay nawala. Ang huling patak ng habak na iniingatan niya sa kaluluwa niya ay sa sandaling iyon ay winasak. Inilagay ni Elena ang libro at telepono pabalik sa bag at dahan-dahang tumayo. Sa paglalabas ng shed, mahina niyang ngumiti isang malamig, nakakakilabot na ngiti. Well, maliwanag na ngayon, tapos na ang pagsubok, bulong niya sa sarili, at nagbago ang kanyang tingin. Hindi na ito ang tingin ng isang nasugatan na asawa. Ito ay ang tingin ng isang mangangaso na nahanap na ang kanyang biktima. Ngunit nakpaw na sila. Kinabukasan, ang asawa at ang biyenan ay humampas ng kanilang huling espada laban kay Elena. Kinabukasan ng umaga, nagpakita si Elena na parang walang nangyari. Gumising ng madaling araw, nagluto ng almusal, nagsuot ng unipormeng limpyadora at umalis ng bahay. Ngunit ganap na naiba ang kanyang tingin, hindi katulad kahapon. Malamig, tumatagos, nakakakita sa lahat. Nang gabi ay tumawag ang biyenan. Ngayong gabi, halika sa handaan para sa IPON kumpanyang iyong asawa. May kakaibang sabik sa tinig ng biyenan. Si Elena, hawak ang receiver, bahagyang ngumiti, handaan para sa IPO. Ibig sabihin, nagpasya silang gumawa ng pampublikong pagpatay sa malaking entablado, palabasin siyang baliw, mapahiya sa harap ng lahat ng panauhin, at agad na palayasin. Naintindihan ko, nanay. Sige, darating ako, mahinahon ang sagot ni Elena. Pagkatapos ng pagsabit ng telepono, ilang oras na tumingin sa labas ng bintana. Ang pagsasalubong ng araw sa Maynila ay nakulay ng langit ng mapulang-pula. Sige, gagawin ko ang gusto ninyo. Magsaya kayo habang maari, bulong niya at kinuha mula sa aparador ang lumang uniforme ng limpyadora. Nagpasya siyang pumunta sa pinakakawawa niyang anyo para perpektong mapasok sa larawan na kanilang ginawa. Ang VIP lounge sa tuktok ng isang gusali sa BGC ay personifikasyon ng karangyaan. Daan-daang panauhin ay nagtatangay ng baso ng champagne. Nakalatag sa lahat ng dako ang mapagbati. Ang asawa ay nanindigan sa entablado ng may hitsurang tagumpay. Sa tabi niya, bilang ang mistress ay nakatayo ang kanyang minamahal, at ang biyenan ay palipat-lipat sa mga panauhin tatanggap ng pagbati. Nang pumasok si Elena sa bulwagan, ang kapaligiran ay kaagad na naging malamig. Sa gitna ngang mapanauhin na may mga branded na damit at Amerikana, isang babae na may lumang unipormeng limpyadora ang lumitaw. Narinig ang mabulong, ilan ay hayagang ngumisi. Sa sandaling iyon, tumaas ang biyenan sa entablado. Kinuha ang mikropono, malakas itong sumiga, ilabas ang babaeng ito. 2 security guard ang tumakbo at hinawakan ang braso ni Elena. Hindi siya lumaban, inilabas siya sa entablado. Daan-daang pares ng mata ang napako sa kanya. Kumislap ang ma-flash ng kamera, may nagsimulang mag-video sa telepono. Lumapit ang biyenan kay Elena. Sa mukha nito ay ngiting nanalo. Alam ba ninyo kung sino ang babaeng ito? Kumakalat ang tining ng biyenan sa buong bulwagan. Ito ay isang limpyadora na nabuhay bilang parasito sa gastos ng aking anak. Hindi pa nga, industrial spy pa siya, nagnanakaw nga sikretong kumpanya. May matinding delusional disorder siya. Sinasabi niya, sa lahat na, nagtataksil sa kanya ang aking anak at iba pang kababawan. Sa mga panahon ay kumalat ang ingay.
Ang mapaghamak at nagugulat na mga tingin ay napako kay Elena. Nakatayo siya, ibinabang ulo, ngunit sa kanyang ngalabi ay may halos hindi nakikitang sinuman, nangiti, delusional disorder. Sabi ninyo nanay, kaya ang kondominyo sa 100 milyong piso ay deliryo rin iyon na iling nangumisi sa loob niya, ngunit ni isang salita ay hindi sinabi ng malakas, hindi pa panahon. Itinaas ng biyenan ang timba. Sa loob nito ay itim na maruming tubig mula sa pahuhugas ng sahig. Limpiadora ng palengke, lumayo ka sa buhay ng aking anak, sumigaw ito at ibinuhos ang timba. Ang malamig at kasuklam-suklam na tubig ay bumaksak sa ulo ni Elena, binabasa ang buhok, dumampi sa mukha at sa ilalim ng uniforme. Sa mga panauhin ay tumaas ang tawanan, may ilan na sumisiga ng panginsulto. Ngunit ni Kutokman ay hindi siya gumalaw. Kahit ang tubig ay pumula sa kanyang mga mata at tumama sa kanyang ilong, nakatayo siya, nakasampa ang ulo. At sa sarili niya ay nag-isip, nanay, ang halaga ng isang pata ng tubig na ibinubuhos ninyo sa aking ulo ay hindi makaabot kahit sa 1% ng pera na ibinigay ko sa inyong anak. Hindi natigil ang biyenan. Kinuha nito mula sa bulsa ang isang bag ng malaki-lakin na asin at ibinuhos sa basang ulo ni Elena. Ang mga kristal ng asin ay pumasok sa kanyang mga mata at isang nakakasunog na sakit ang kumalat sa mukha. Sa sandaling iyon, ang asawa, yakapin ang bawang ng minamahal, ay tumaas sa entablado. Nakatayo sila ng napakalapit, parang mga bagong kasal. Sinulyapan ng asawa si Elena, basa at mukhang kaawa-awa at ngumisi. Pagkatapos ay kinuha nito mula sa bulsa nga Amerikana ang isang folder na may mga dokumento ng diborsyo. Walang awang inihagis na asawa ang maito sa basang mukha ni Elena. Umalis ka na at huwag na kitang makita. Ang mapapel ay tumama sa pisngi niya at nagsabok sa sahig. Lumuhod si Elena. Tinaklop niya ang kanyang mukha ng kamay. Nanginig ang kanyang balikat. Ang mapanauhin, nakikialo nito ay naktawanan o nagdikdik ng dila. Ngunit walang nakaalam na ang mabalikat ni Elena ay hindi nanginig dahil sa pag-iyak. Nanginig siya sa pagpipigil ng tawa. Sa pagitan ng kanyang daliri, tinitignan ni Elena ang tatlo sa entablado. Naktatagumpay na biyenan, asawang may ngitingang nanalo, at minamahal na nakatayo sa tabi bilang bagong hari. Tatlong parasito na naghahanda na itaas ang mga baso dahil nalis na nila siya. Tumawa kayo, tumawa. Ito ang inyong huling tawa sa buhay na ito, bulong niya sa sarili. Dahan-dahan niyang pinulot ang mga nakakalat na dokumentong nasa sahig. Sa mga naduming papel ay makikita ang kanyang pangalan. Mahigpit na niyakap ni Elena ang mga papel, 10 taon. Naniniwala siya sa katapatan, umaasang may pagmamahal, sinubok ang pagkatao, at ang resulta ay malinaw. Ang taong ito ay walang kailanmang pagkatao. Sila ay basta lang mahyena na tumatakbo sa amoy ng pera, mga uot na kumakagat sa bulok na karne. Dahan-dahan tumayo si Elena, basa hanggang sa buto. Ngunit ang kanyang tingin ay maliwanag na hindi pa dati kailanman. Kumawe ang biyenan sa security guard at inilabas si Elena sa bulwagan. Sa paglabas, tumingin si Elena sa gabi na langit. Madilim, walang bituin. Ibinalik niya ang basang buhok at ngumiti. Sige, nag-enjoy na kayo. Aking naman ang turn. Kinuha ni Elena mula sa kanyang bulsa ang nakatagong telepono, ang teleponong nakokonekta sa kanya sa tunay, nakatagong sarili niya, at binikas ang dalawang maikling salita. Simulan na ang operasyon. Mula sa sandaling iyon, nagsimulang gumuho ang kanilang maningning na mundo. Lumipas ang kalahating buwan. Ang kumpanyang asawa pagkatapos ng IPO ay umunlad, o gayon man ang tingin mula sa labas. Araw-araw nagbibigay ng interview ang asawa, nasisiyahan ang biyenan sa anak, at ang minamahal sa bagong kondo ay nagmamalaki sa social media ng branded na bagay. Ngunit hindi nila alam na ang lubid ay tahimik na humikit sa kanilang mga leg. Nang umaga na iyon, isang tawag ang natanggap ng kumpanya ng asawa. Sinabi nila na darating ang personal na pagbisita ng pinuno ng Swiss Venture Fund na si Jane Parker.
Ang parehong hindi kilalang angel investor na nag-invest ng 300 milyong piso ay darating para pag-usapan ang malalaking karagdagang puhunan. Ang asawa ay hindi mapigilang ipahayag ang kanyang kasiyahan. Si Jane Parker ay isang alamat sa mga bilog ng negosyo, halos walang nakakita sa kanya ng personal. Lahat ng transaksyon ay ginagawa niya sa pamamagitan ng mga kinatawan at ang ganoong tao ay darating ng personal. Ito ay isang kahangahangang pagkakataon. Tanggapin ang lahat ng empleyado sa lobby ng may pinakamataas na karangalan, sigaw ng asawa. Lahat ng mga empleyado ng kumpanya ay naktayo sa lobby at sa pasukan ng gusali ay inlatag ang pulang karpet. Ang asawa ay naksuot ng kanyang pinakamahal na Amerikana. Dumating din ang biyenan sa makukulay na damit. Ang minamahal ay kumuhang lugar sa tabing asawa parang first lady. Nang dumating ang oras, ang lobby ay puno ng tensyon. Lahat ng mga tingin ay nakatutok sa pasukan. Sa sandaling iyon, dahan-dahang pumaron sa gusali ang isang itim na limousine, isang napakalaki at maringal na sasakyan, doble ang haba ng karaniwan. Kasunod nito ang 3 itim na van. Binuksan ang mapintuan at lumabas ang magwardya sa itim na Amerikana. Hindi bababa sa 20 katao sila. Nahanay ang mga guwardiya sa makabilang gilid at sa kanilang mapanganib na hitsura, ang lobby ay naging tahimik tulad ng libingan. Sa huli, binuksan ang pintong limousine. Ang unang nakitang lahat ay mga puting sapatos na may matataas na takong. Pagkatapos, dahan-dahang lumabas ang isang babae mula sa kotse. Lahat ay naginto ang paghinga. Ang buhok na itim tulad na gabing langit ay hindi nakabitin sa balikat. Ang perpektong tinahi sa customized na damit ay nagpapatingkat ng perpektong silweta. Kumikislap ang mga diamantang hikaw at mga relo sa pulso na nakakahalaga ng milyon-milyon. Ngunit higit sa lahat ay nakakaakit ang tingin niya. Isang tingin na punong makapangyarihang kahigtan, tumitingin sa mundo ng pababa. Itinaas ng babae ang kanyang ulo, pinagmasdan ang gusali, at dahan-dahang lumakat sa pulang karpet. Lumalakat ang mga guwardiya sa tabi niya. Lahat ng mga empleyado ay yumuko ng may galang. Lumapit ang asawa ng may malapat na ngiti. Sa pinakamalawak na ngiti ay iniabot ang kamay niya. Ginang Parker, anong karangalan? Ang salitang asawa ay naputol sa kalagitnaan. Nang mabuti na niyang nakita ang mukhang babae, ang kanyang ngiti ay natigilan. Ang biyenan at minamahal na nakatayo sa tabi ay namutla, parang nakakitang multo. Matagal na tayong hindi nakita, mahal. Malamig na ngumiti si Elena. Ang kanyang tinik ay hindi ang tinik ng limpyadorang si Elena. Ito ay isang ganap na ibang tao. Hindi, ito ay siya mismo, ang tunay niyang sarili. Anong nangyayari ito? Natitisod ang asawa, nagangat ng ulo. Ang biyenan ay ganap na napalipol ng wika, at ang minamahal ay nagsimulang manginig. Dahan-dahan na pumunta si Elena sa conference room, gayang natural na parang pumapasok sa kanyang sariling bahay. Umupo siya sa ulong ng mesa, itinabi ang binti, at tumingin sa asawa. Maupo, may usapan tayo. Ang asawa, biyenan, at minamahal, natitisod, ay pumasok sa conference room. Sa sandaling isinara ang pinto, inihagis ni Elena sa mesa ang isang folder na may mga dokumento. Una, katibayan ng pagnanakaw, mahinahon ang kanyang pagsabi. Sa mga dokumento ay detalyadong inilarawan kung paano mula sa 300 milyong puhunan ay inilipat ang 1,2 milyong piso para sa pagbilingang tsondo sa pangalan ng minamahal. Naging puti ang mukhang asawa. Inihagis ni Elena ang pangalawang folder. Pangalawa, abiso ng sapilitang pag-aalis. Ang gusaling ito ay sa akin. Nanluwang ang mga mata ng asawa. Ang gusaling ito ay pag-aari ni Elena. Anong kababalagan? Ngunit sa mga dokumento ay malinaw na nakasaad ang pangalan ng may-ari, Jane Parker, at sa panaklong ang tunay na pangalan Elena Reyes. Pangatlo, inilagay ni Elena sa mesa ang huling folder. Abiso ng agarang pagtanggal ng lahat ng puhunan na nakakahalaga ng 300 milyong piso. Siyempre, kasama ang interes sa pagnanakaw ng 1,2 milyong piso, kinalkula ko. Ang interes lang ay hihigit sa 50 milyong piso.
Lumukso ang asawa. Imposible. Gusto mong sirain ang aking kumpanya. Gusto kong sirain. Malamig ang sagot ni Elena at dahan-dahang tumayo siya. Lumapit siya sa asawa at tumingin ng harapan sa mukha nito. 10 taon, tuwing umaga ay nahugas ako ng mga inidoro sa iyong opisina. Nagtiis ng binuhusan ako ng maruming tubig ng iyong ina. Alam mo kung bakit. Kumislap ang malamig na liwanag sa mga mata ni Elena. Naisip ko na ikaw ay tao, ngunit hindi pala. Parasito ka lang. Linta, sumasipsip na aking pera. Hinawakan ni Elena ang kwelyo ng asawa. Mga parasitong yumaman sa aking pera. Panahon na para bumalik sa impyerno. Sa sandaling iyon, bumukas ang pintong conference room. Pumasok ang mga pulis. Kasunod nito ay mga mamahayag na may mga kamera. Nagpapalabas ng live broadcast. Ang mukha ng asawa ay in real time na naipapasali sa buong bansa. Demetrio Santos, ikaw ay inaresto dahil sa suspetsang pagnanakaw sa napakalaking halaga. Pinuli ng magpulis ang makamay ng asawa sa likuran at naglagay ng handcuffs. Desperadong nagpumagalito, anong gunit walang silbi? Anong ginagawa ninyo? Alam ba ninyo kung sino ako? Sumigaw ito. Ngumisi si Elena. Alam ko, magnanakaw. Lumuhod ang biyenan sa paanan ni Elena. Lenita, patawarin mo kami, ginang direktor, pakiusap, isang beses. Ito ay aking anak. Malamig na tumingin si Elena sa kanya ng pababa. Noon ay tinawag ninyo akong limpyadora at binuhusan ng maruming tubig. Ngayon ay, ginang direktor na ako. Itinulak ni Elena ang kamay ng biyenan. Tandaan ba ninyo, ang sinabi ninyo, kalahating buwan na ang nakaraan. Limpyadora na palengke lumayo. Ngayon ang inyong turn na lumayo. Ang asawang inilalabas ng mga pulis, ang biyenang bumaksak sa sahig, at ang minamahal na nagdikit ng may takot sa dingding. Tahimik na pinanut ni Elena ang eksena. Ang mga kamera ay nakatutok sa kanya. Iniabot ng isang mamamahayag ang mikropono. Anong sasabihin ninyo sa katapusan? Tumingin si Elena sa diretso sa kamera at ngumiti, nagsabi, ang mga parasito ay hindi ginagamot pinapatay. Sa paglabas ng conference room, nagtapon si Elena sa likuran. Ang tsondo ngang minamahal ay transfer ko na sa sarili ko. Alisin ang magamit bago maggabi. Ang sigaw ngang minamahal ay kumakalat sa buong conference room. Ngunit hindi man isang beses lumingon si Elena. Muli siyang lumakat sa pulang karpet patungo sa limousine. Bago sumakay sa kotse, sandali siyang tumingin sa langit. Maliwanag, asul na langit. Sa unang pagkakataon sa 10 taon, naramdaman niya ang kaginhawahan, tapos na ang pagsubok. Lahat ay nabigo, bulong niya sa sarili at sumakay sa limusina. Isinara ang pinto at dahan-dahang umalis ang kotse sa pasilid ng gusali. Ngunit hindi pa ito ang katapusan. Ang tunay na impyerno ay nagsisimula pa lamang. Sa araw ng pagkakarestong asawa, wala pang alam ang biyenan. Nang umaga na iyon, dinala niya ang minamahal sa Greenbelt. Dahil nasarurok na ang kumpanya na anak ko, kailangang ipagdiwang, anito, masaya sa pamimili. Pumili ang biyenan ng bag na nakakalaga ng ilang milyong piso. Pumili ng mahal na alahas ang minamahal. Lumapit sa counter, walang kailalang ibinalik ang itim na card na nasa pangalang Elena. Paumanhin, nakablok ang inyong card. Sa mga salita ng cashier, natigilan ang mukhang biyenan. Ano? Subukan muli, inis nitong sinabi. Ngunit isa pa rin ang resulta. Nakablok ang card. Sa sandaling iyon, lahat ng mga tingin sa butik ay napako sa kanya. Narinig ang mabulong. Hindi iyon ang matandang babae na nagmamayabang kanina. Nagpunta rito ngunit walang pera. Nag-apoy ang mukhang biyenan. Nagbago rin ang ekspresyon ng mukha ng minamahal. Kakanina lang ay nagsisisisi ito. Nanay, ngayon ang mukha nito ay naging yelo. Tumingin ang minamahal sa biyenan at, walang salita, lumabas ng butik. Katrina, saan ka pupunta? Desperadong tinawag ng biyenan, ngunit hindi man isang beses lumingon ang babae. Nag-iisa ang biyenan sa gitna ng mahal na butik.
Sa ilalim ng daan-daang mapang-uyam na mga tingin, sa unang pagkakataon ay naranasan nito ang kahihiyan ng kahirapan. Sa isang takbong dumating sa bahay, naharap ito sa bagong gulat. Sa buong apartment ay may mga pulang abisong confiscation ng ari-arian, sa sala sofa, sa ref, kahit sa wardrobe sa silid, at sa telebisyon ay may balita. Ang kanyang anak, naka-handcuffs, ay inilalagay sa police car. Dumilim ang paningin ng biyenan, natitisod, pumasok sa silid, ngunit mula sa kwarto ay may kakaibang ingay. May nakukuhang mabagay mula sa mga drawer. Nang buksan ang pinto, nakita ang minamahal na hawak ang kanyang jewelry box. Mga gintong kwintas, sing-sing, pulsaras lahat ng pinagsimpalang ng biyenan sa buong buhay niya, isinasaga ng minamahal sa kanyang bag. Hoy, anong ginagawa mo? Tumakbo ang biyenan at hinawakan ang braso ng minamahal, ngunit ito ay marahas na naktulak sa kanya at tinuntungan sa dibdib. Alis ka na diyan, matanda, pumipit ito, dumura sa sahig. Bumagsak ang biyenan at ang minamahal, kasama ang jewelry box, ay tumakas sa labas ng apartment. Ang desperadong sigaw ng biyenan ay kumakalat sa walang taong apartment. Nang gabing iyon, nawalan ngang malay ang biyenan sa sala. Matinding stroke. Dinala siyang ambulans, ngunit kritikal ang sitwasyon. Kailangan agad ng operasyon. Mga kamag-anak kailangan ng paunang bayad para sa operasyon. 2 milyong piso, sinabi ng doktor sa asawa. Ang asawa, pinakawalan mula sa pulis sa ilalim ng pirma, ay nakmamadaling pumunta sa ospital nang malaman na malapit nang mamatay ang ina. Ngunit sa kanyang mukha ay walang pagkabahala, sa kanyang mamata ay gumagana ang kalkulator, 2 milyong piso. Iyon ang pera para sa abogado na kailangan ko ngayon. Ilang sandali ay nag-alinlangan ang asawa, at pagkatapos, hindi na lumingon, umalis ng ospital, iniwan ang namamatay na ina sa koridor ng emergency. Kinabukasan, tumawag sa ospital si Elena. Sinabi nila na kung walang pahintulot ng kamag-anak, hindi nila magagawang magsagawa ng operasyon. Sandali itong inisip ni Elena at dahan-dahang pumunta sa ospital. Sa pagbubukas ng pinto ng kwarto, nakita niya ang biyenan na nakahiga sa kama. Maputi ang mukha nito, buong katawan ay nakabalot ng tubo. Nang makita si Elena, nanlawak ang mamatang biyenan. Lenita, nanginig na tinig nito sa pagtawag. Wala nang bakas ng dating kayabangan. Mahirap na iniabot ng biyenan ang kamay at humawak sa pantalon ni Elena. Iligtas mo ako, pakiusap, isang beses. Maali ako, lahat ay maali. Dumaloy ang luha mula sa mga matang biyenan. Hindi mga luhang dugo. Dahil sa stroke, dumudugong ng dugo mula sa mga mata. Mahinahon na tumingin si Elena sa kanya at kumuha mula sa bulsa ng isang dokumento. Ito ang pagsukong ang karapatan ng tagapag-alaga. Lagdaan ninyo dito, nanluwang ang mga mata ng biyenan. Nakikiusap ito na iligtas siya, hindi naintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ngunit hindi nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Elena. Tandaan ba ninyo ang sinabi ninyo kalahating buwan na ang nakaraan? Limpyadorang palengke, lumayo. Natawa kayo habang binubuhusan akong maruming tubig. Dahan-dahan pinawi ni Elena ang kamay ng biyenan. Sayang ang pera ko kahit para sa isang bulaklak sa inyong libingan, nanay. Sa mga salitang ito, lumabas si Elena sa kwarto. Sa likuran niya ay narinig ang mahiyawng biyenan, ngunit ni isang beses ay hindi siya lumingon. Lumipas ang 3 buwan. Dahil sa pagkawalan ng pagkakataon para sa operasyon, ang biyenan ay napilay sa isang paa. Halos hindi na ito makalakad. Ang asawa ay napatunayang nakasala ng pagnanakaw at nasentensyahan ng taning sa bilangguan. Ngunit ito, nagtatago sa mga nagpapautang, ay tumakas pagkatapos makalaya sa piyansa. Nawala ang lahat ng ari-arian, naging walang tirahan. Isang gabi, sa isang mabahong silid ng isang tenement house ay nakaupo ang dalawa, ang biyenan at ang asawa. Sa kwarto ay amoy amag at alkantarilya. Sa sahig ay kalat ang balat ng bawang at mga walang lamang pakete ng instant noodles. Dahil sa akin ito, dahil sa masamang pakikitungo ko sa kanya, ganito na tayo, kumapit ang biyenan sa anak.
Hindi natira sa utang ang asawa, araw-araw mo siya pinagalitan. At bakit ka nagbuhos ng maruming tubig? Sa maliit na kwarto ay nagtutungalian sila, humahawak sa buhok ng isa't isa, isang hayop na away, isang desperado at kawawawa na larawan ng impyerno. Sa sandaling iyon, sa lumang telebisyon ay may balita, at ngayon sa iba pang balita, kilalang Pilipinang negosyante, Ginang Elena, ay nanalong parangal na Entrepreneur of the Year. Ginang Elena, na nalagpasan ang lahat ng kahirapan, ay lumikha ng isang multibilyong korporasyon at isang halimbawa ng self-made CEO. Sa screen ay nakita ang nagliliwanag na si Elena, ngumingiting itaas ang parangal, nakasuot ng maringal na bestida, kahangahangang maganda, wala ng bakas ng babaeng nakadamit ng unipormeng limpyadora na 10 taon na ang nakaraan ay nahuhugas ng mainidoro. Ang biyenan at asawa ay namangha sa screen at nakaupo sa sahig na punong kalat na balat ng bawang, nakpatak silang ang mapait na luhang dugo, ngunit huli na, gaano man umiyak, gaano man magsisi, wala nang may babalik pa. Samantala si Elena, pagkatapos ng seremonya ng parangal, ay nakatayo sa bintana ng isang luxury suite ng hotel. Sa kanyang kamay ay may basong alak, at sa labas ng bintana ay nakalatag ang panorama ng gabi ng Maynila. Ang parehong larawan tulad ng 10 taon na ang nakaraan, ngunit ang tingin ni Elena ay ganap na naiba, hindi na nag-isa at pagod. Ito ay isang mahinahon at matiwasay na tingin ng isang taong nakagupit ng bulok na lubid na humihila sa kanya sa ilalim. Itinaas ni Elena ang baso sa direksyon ng bintana. Para sa iyo ako, nagawa mo ng maayos sa loob ng 10 taon. Sa kanyang malabi ay lumabas ang isang ngiti, mainit, mahinaon, at hindi pa kailanman ganito kaganda. Ang maningning na ikalawang kabanatang buhay ni Elena ay nagsisimula pa lamang. Mga kaibigan, kamusta ang kwentong ito ngayon? Ang aral na ibinibigay nito ay isa, ang tunay na pagkataong ang isang tao ay lumalabas kapag itinuturing niya ang iba na mas mahina kaysa sa kanya. Kaya naman, kapag humuhusga kayo ng isang tao, tingnan kung paano niya tinatrato ang mga nasa mas mababang katayuan. Iyon ang tunay niyang mukha. Kung may gusto kayong sabihin kay Elena, isulat sa mga komento. Ang bawat salita ninyo ay isang malaking suporta para sa akin. At kung hindi pa kayo nakasubscribe, mangyari pong gawin ito. Magiging napakasalamat ako. Isulat din kung saan kayo nakikining video na ito at with gratitude, ipagdarasal ko na ang inyong araw ay punong kalusugan at suwerte. Salamat sa pakikinig hanggang sa katapusan, hanggang sa susunod na kwento.